Mga igsoon, ang atong theme for this morning is si call to build the house of God first. Akong emphasize ng word nga first. Ingon sila that New Year means new beginning. Salamat sa Ginoo sa bag-ong tuig. Salamat sa Ginoo that we have a chance to change. Amen. Salamat sa Ginoo that we have a chance to get better. Can you say amen? Kung unsa tong atong mga kagahapon nga dili kay maayo, salamat sa bagong tuig because God give us a chance to make a right decision this year. No? God is giving us a chance, no, to make it right this year. Can you say amen? Salamat sa bagong tuig. Kung sa ato pamura ni siya og refresh button sa atong kinabuhi. Amen? So, mga igsoon, siguro para sa uban, this is not just a new beginning. No? Para sa uban, it could mean a new direction sa kinabuhi. I don't know kung unsa ang direction sa Ginoo sa inyo ha, pero ang akong pangutana, nakapangutana na ba mo kung unsa ang direction sa Ginoo para sa inyo? And FYI, God's direction, no, not your direction. Bottom line, have you asked the Lord already? Kaya nga to untang task, before unta nag-abot ang bagong tuig, katong na sa twilight unta ba katong kilom-kilom sa bagong tuig, nakapangutana nata sa Ginoo nga, Lord, unsa ba ang imong direction para sa akong kinabuhi this coming new year? So that your task. Why? Because direction is very important. Kaya ang direction mo ni ang mo guide sa imo, mo ni ang imuhang goal, mo ni ang imong mga kalabuton. Kung wala kay direction sa kinabuhi, mura ka og tao ka nang daghay naglupad-lupad nga langgam sa iyang ulo, nagsisiyag pamusil. Patsyam lang, kutob lang sa mahulog, sa matsambahan lang. So ingon ana ang imong kinabuhi kung wala kay direction gikan sa Ginoo. Patsamba-tsamba lang, bahalag asa paingon, basit ay maigo tong langgam. Ang problema ana nga kinabuhi igsoon, sigilag aso pero way kuha. Sigilag buto pero way kuha. That will be a waste of bullet. Can you say amen? Sayang ang bala. Sa atong kinabuhi pod, sayang ang atong panahon if we have no direction in life. Ug salamat sa Ginoo that our direction para sa simbahan is this one. It's building the house of God and the worship of God. Mo ni ang gihatag sa ako sa Ginoo when I ask God for the direction of the church. Lord, unsa ba ang amo ang goal karong year 2024? Ug salamat sa Ginoo, di gyud magkulang ang Ginoo mga igsoon. Amen? Magpadayag gid ang Ginoo basta mangutana ka sa Ginoo. Musulti gid ang Ginoo kung gusto ka makadungog-stingog sa Ginoo. And that is why I keep asking you, when was the last time you hear the voice of the Lord? When was the last time? You must be serious enough mangutana, Lord, naglibog lagi ko aning kinabuhi nako Ginoo. Tudluid ako, Lord, unsa ang akong direction karong tuig 2024. Kay kapoy kaayo sige balik-balik. Amen? Kapoy kayo, sige kan mura kay maglakaw bitaw nga wa ka kabalo asa ka paingon. Asa ka brad? Wa po ko kabalo brad, basta kayo gusto lang ko mulakaw. Bisag asa lang kahapit-hapit adto kag mall. Nya inana bitaw nga klase nga lakaw kay dako kayo gasto. Amen. Kutob sa imong makita, imong paliton. Kutob sa kanang nindot nga kanang hunungan muhunong ka. Amen. Pero kanang nakay direction nga paingon ko sa Thailand, paingon ko sa Vietnam, paingon ko, diretso gyud ka kinamang kay amen. So ingon na ang kinabuhi igsoon. And for the church this year 2024, mauni ang ato ang direction. It is all our directions. Mauni ang giingon sa Ginoo, sultii ang mga katawhan nako, I want them to build the house of mine. O of course, ikaduha, atong i-build ang atong pagsimba sa Ginoo. Dili lang ang simbahan sa Ginoo. Amen. Pero unahon na to ang simbahan sa Ginoo, kay nindot magsimba kung nindot ang simbahan. Amen.
Kanang wa kay nakita nga nagbitay-bitay nga mga kisami ba? Kanang bitong polish kayong mga kisami, amen. Mura gusto siguro mo magpabilin tani nga church, mura may amen. Amen. No? So muna to ang prayer nga one day, someday, mahuman kining gitawag sa ato sa Ginoo nga pagtukod ni ining simbahan. Ang mga igsoon, the house of God or the church is not just simply a building. It's incredibly important sa imo ug sa ako. Importante kayo ni para sa mga katawhan sa Ginoo. Kay this is the anointed place, the designated place, nga makikita ang Ginoo sa imo. This is the only place nga nag-ingon ang Ginoo nga, I want to meet my people in the church, not in the government. Not in your workplace, but in the church, not in your house. Sa simbahan, nagsaad ang Ginoo that I will dwell in my church. Palakpakan nato ang Ginoo. So kung doon naman tayo, ang ayang unahon mga igsoon, ang balay sa Ginoo. Kung gusto kag presensya sa Ginoo, simba, amen. Kung gusto kag kaayuhan, simba, amen. Why? Because there is healing in the presence of the Lord. Kung gusto kag kalinaw, simba. Kung gusto kag direction, simba. Mo ni ang atong priority sa kinabuhi. Because this is the only place where we can find the presence of the Lord. Kung wala tayo laing goals kinabuhi, ang atong goal sa kinabuhi ang masilayan ang presensya ni Lord. Amen po ba? Mubitan ang gusto ta mo atog langit, katong nganong gusto mo atog langit? Kay naa dito ang Ginoo, and we want to be with Him forever. Can you say amen? So mga igsoon, this is our call for this year 2024. Building the house of God. Di nga mo katapad, first. On the emphasis, first. It talks about priority. So building the house of God is our priority for this year. Our text is found in the book of Haggai or Haggai. Haggai chapter 1 verse 2 to 8, no? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kini mao ang giingon sa Ginoo nga gamhanan, kining mga katawhan miingon nga ang takna wala pa moabot alang tukuron ang balay sa Ginoo. It sounds familiar. No? Murag dili pa angayan pastor, murag dili pa time. Di pa panahon, wa pay pundo pastor. Okay. Og ang pulong sa Ginoo miabot kang propeta Haggai. Panahon na ba alang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong mga kinasamihan nga balay? Oh, that's hard. Dili pa angayan para sa ako, pero para sa inyong balay, okay ra. Di aircon pa mo, di kisami pa mo, di TV pa mo. Pero sa ako, it's not yet time. Hangad-hanga na si Brother Vic, murag. Sa inyo, kagwapo sa inyong mga kisami. Sa ako, it's not yet time. Kaya may pundo. It's a harsh rebuke. Okay? Samtang kining akong balay nagpabilin nga guba. Murag, nangabugho na gid ang Ginoo ba? Wa nakapugong ang Ginoo. Sobra ning mga tawhanan ni. Murag, ilabay-labayan na gid ang ako ang panimalay. Okay? Verse 5, karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom. Pamalandungin ninyo og ayo ang inyong mga pamaagi. Sa lakton nga pagkaistorya, pamalandungi daw ninyo na inyong gibuhat, bi? Kung tama ba na? Verse 6. Kamo nagtanom og daghan, apan nagaani kamo og kusga. Nagkaon kamo apan dili kini igo. Kamo miinom apan wala kini makapuno. Nagsulob kamo og sinina apan wala kamo mainitan. Nakakuha kamo og sweldo, igo lang, kusga-kusga. Diba? Naisweldo pero palaging short, pastor. It's not me, it's the word of the Lord.
Naisweldo pero mura kulang gihapon pastor. Nag-increase man ta ang company og 300 per day pero kulang gihapon pastor. Can't you see it? Ingon ang Ginoo, can't you see it? Wala ba ninyo nakita? I am blocking the blessing because I am not your priority. Can you not see it? Sumuni ang giingon sa Ginoo sa mga katawhan sa Jerusalem. I hope we will learn a lesson from them. So mga igsoon, why Hagay? Nganong si Hagay man? Verse 8, naparay verse 8. Tungas kamo sa bukid, og pagdalag kahoy, og tukura ang akong balay, og ako mahimuot niini, og ako pagahimayaon miingon si Jehovah. This is the word for us this year 20. Dili lang ni wali igsuon ha. Mao ni ang badlong sa Ginoo sa atong tanan. Now, if you want to be blessed, saka, pamutol og kahoy, tukura ang balay sa Ginoo. If you want healing, saka sa kabukiran, pamutol og kahoy, pangitag langsang, tukura ang balay sa Ginoo. If you want financial breakthrough, mao ni ang mensahe sa Ginoo. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon ang kinabuhi, dili maginiin ana unta ka complicated, no? Pero doon na tayo mga pain, nga kanang self-inflicted pain. Kitara pod ang hinungdan. Naglisod ta tungod kay, kitara pod ang hinungdan. Dili ba agad ang demonyo? Gisulayan na po ko sa demonyo, wala, oy. It's just because you have a wrong priority. Munang galisod ka. You have all the blessing man. May trabaho ka, may forever ka. Pero it seems, igabong ka malipayon nga naman, wrong priority. Can you see it? Sa una, i-compare ang imong kinabuhi sa una. Katong imong gi-priority ang Ginoo, di ba? Bisag bulad-bulad lang, bisag ginamos-ginamos lang, pero dunay peace of mind. Bisag bulad-bulad lang, apan dunay kalipay. Kadasig. Amen? Praise the Lord. Okay, no? So why the book of Haggai? This book is about a wake-up call, no? Pagpamukaw. Namukaw siya, nanuktok siya from being devoted to ourselves to being devoted to God. Nga, kanabitaw ang atong priority, dili ang atong kaugalingong mga damgo. Dapat ang atong priority ang mga programa sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Ikaduha, this is not just a wake-up call. It is also a reminder that God is the God of many chances. Can you say amen? Nga mo pasaylo ang Ginoo basta kay dunay kay repentant heart. Og dunay repentant heart, dunay obedience, niingon siya kaganina sa ingon ni Pastor Jane, there will be blessing in chapter 2. Can you say amen? Ingon siya, I will bless you. I promise you. Just make your priority right. Lingay mong katapad, make your priority straight this year. Okay, so kung dunay paghinulsol, dunagyoy panalangin. So are you ready to dive in with the word this morning? Okay, lesson number 1. Stop making excuses. Lingay mong katapad, no excuses. I don't know unsa man yung pangalan ana, rason, rationalization, unsa ba I don't know, dagat yung mga pangalan na ginagamit, ana. Akuan man po, pastor, kanang, angayan lamang good pastor, alang-alang man po, wala naman may ipalit og bugas. I don't know, basta kung sa imong irason, ang pulong sa Ginoo, stop making excuses. Nani sa verse number 2. Okay, basahon na to tanan. This is our nature. Mahilig ta maghatag og excuse. Si Moses, when God called him, o sige ni Moses, ayaw lang Lord. Kapulo biya ka sa ako, Lord nga, you bit ko manulti. Nga ko manulti, di ko pwede Ginoo, matubang ang Pharaoh.
Amen. Muning nature sa tao. Si Jeremiah, when God called him to become a prophet, unsay ingon ni Jeremiah sa Ginoo, Lord, I am still young. Bata po, Ginoo, di pa ko ana nga pwede nga ministry, Lord. Si Gideon, unsay rason ni Gideon? When God called him to lead the soldiers of God, unsay ang rason? Siya nga, Lord, dili ko, Lord, ang ako ang mga kaliwat ug kita ka mga talawan ka ito Ginoo. Amen. We have a lot of reasons. Pastor, sugod na ta pastor. Ayaw sa abroad kay wa tay pundo. Of course, kung tanaw nimo tama man puno. Pero usahay mga igsoon, kinahanglan sugdan bisag walay pundo. Isa, duha, tulo, salamat sa duha ka amen. Usahay, dili sa tanang panahon, usahay, bisag walay pundo, kinahanglan, sugdan. Praise the Lord. Mga igsoon, of course, dili nato ma-blame ang mga Hudyo. 70 years sila sa captivity sa Babylon. O kakauwi pa lang nila from the Babylonian captivity. Of course, pag uli nila dito, wala na sila, naabtan, ilang balay, puros guba. Ang ilang mga negosyo, wala, zero. Ang ilang farm, uga na kaayo. So they had been busy doing things para sa ilang kaugalingon. Nag-put up og mga panimalay, unsa pa, nag-put up sa ilang mga gagmayng negosyo, tindahan gagmay, nagkuan sa ilang mga farms, ilang kaumahan, nagbuhig mga hayop. Of course, these were the daily kinang chores sa ilahang panahon. Of course, gisugdan nila pagtukod ang templo. Gisugdan nila. But it was hold for 16 long years na putol. Ngano man, nakahinumdum mo kang tubiyak ang sambalat? Hinumdum pa mo? Katong nag-upos nga, dili pa niya ngayang tukuron dito sa Book of Ezra. So naundang tungod sa mga oppositions. Og din hinakita nato ang tinuod nga rason nganong naundang usatong pang mga opposition. Okay? Ikaduha ang kining distractions. Kanang paghatag og mga excuses. For 16 years na halt, na stop ang building of the temple of the Lord. And let us remember mga igsoon, mga katawhan ni sa Ginoo. Dili ni mga daotang tao. They are the people of God. Chosen people of God. Mga devoted ni sa Ginoo. Mga matinud-ano ni sa Ginoo. But once in a lifetime sa ilang kinabuhi, nakalimot sila sa Ginoo. So dili giday layo kayo igsoon nga posible gyud makalimot ang tao sa Ginoo. Lingay mo katapas siya. Nagay mga panahon nga makalimot ang tao sa Ginoo kay bisan kini mga piniling katawhan sa Dios. Mga matinud-anon nga katawhan sa Ginoo. Nakalimot sila sa Ginoo. Excuses are the nails used to build the house of failure. Balikon na ako kay Murag, wala nakadungog ang uban. Excuses are the nails nga atong ginagamit og panday para ma-build ang house of failures. Kasagaran sa atong kapakyasan, it's because of our excuses. Dili lang sa Lord. Dili lang sa Ginoo, sunod na lang. Mga igsoon, ang excuses walay maayong padulngan. Ang excuses dili makahatag og maayong abot sa ato nga mga Kristohanon because it's a sign of lack of faith. Kulang ang imong pagtuo. Tawagon ka sa Ginoo di sa ko Lord kay gamay mag-honorarium ang pamastor Ginoo. Trabaho lang sa ko. Serve ka dito brad, dito ka sa ko ni assign na mo sa Arakan. Adi sa pastor kay pait kay panudlanan pastor. Excuses. Nakalimuta nga ang Dios ang tinubdan sa panalangin. Nakalimuta nga ang Ginoo nagbuot sa adlaw nga musiga o dili musiga. Nakalimuta nga ang Dios ang nagbuhat anang lusok sa mais, sa lusok anang bugas. Amen. And yet mabalaka ta kung tawag sa Ginoo. Where is your faith? Excuses. Mga igsoon, palihog kog lingi sa imong katapadig na siya, no more excuses. No more delays.
Let us build the house of the Lord. Palakpakan nato ang Dios. Isa din excited sa inyo nga makita ninyo ang balay sa Ginoo. I'm so excited nga makita nako this year nga mubarog ang balay sa Ginoo. And it's a call for everybody. Second point, lesson number 2. God is first. On the emphasis, always. Tingnan mo katapat, always. Finances, God is first. Love life, God is first. Church life, God is first. Work life, God is first. You can name it all. Put it in the list. But God should be first. Sa tinudan nila mga igsoon, makita nato sa verse number 4, panahon na ba alang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong mga kinasamihan, no? Hindi kisami ba? Grabe, no? Detalyado kayong Ginoo. No, na kisami sa unang panahon, no? Aha, sa ako ha, dili pa panahon, pero sa inyo okay lang magtaon mo kisami sa inyong balay. Pero diri, okay lang magbitay akong kisami. Okay ra di ay, sa inyo ha. Hames kayo. Walay pakay. Sa ako, pag-play sa baho, nangahulog kay nagkurog. Kanya sa inyo, okay kayo. Oh Lord, have mercy. Sa tinud anay, it's never about the completion of the temple. Dili ang issue ang pagtapos sa balay sa Ginoo. Ang issue, ilahang wrong priority. Because I believe nga kung priority nila ang Ginoo, dugay ra na human ang balay sa Ginoo. Kung priority nila ang Ginoo, dugay ra. 16 years good. Dugay ra na human. If God is the priority, dugay ra na human ang balay sa Ginoo. This is a harsh message. Difficult message. No? Kanang ignan ka sa Ginoo ka, no? Okay na day ka sa inyong balay. Gwapo kay imong kan hingda dito, pero diri sa ako. Diba? It's a harsh message. Difficult message. But this is the message of the Lord for us. Amen. So kinahanglan maminaw ta and take action if we wanted to be blessed. Ask for repentance if we wanted to be blessed. Kanang dunay mga sakripisyo nga atong buhaton. Example, mukaon magid mo Jollibee og McDonald's, imo kumuto di mo mukaon ana. This year mingon ka nga Lord, akong budget sa Jollibee og McDonald's this year. Hangto dili mahuman ang imong templo. Butang nako sa building fund. How about inana? Kaysa magsitag hatag og excuses. Lord, 10% ang akong offering. Starting this year, Lord, muhatag og 5% para sa building fund, Ginoo. Kanang intentional ka making God your priority. Or, karon Ginoo, bawas-bawasan ako akong Lazada o Shopee, Ginoo. Or, ang pagligog dagat, Ginoo, kuhaan ako, ibutang sana ako sa building fund. Or, ang akong pag-tour Ginoo sa laing nasod, instead nga, ibutang sana ako sa building fund. Amen? Unsa ka kung inanato buhaton? Amen. So dili siguro man ang usa ka tuig, human. Because this is a call for everyone. Instead nga maglitsyon-litsyon ko kay kada Domingo manggod pastor, naanda namo nga family day namo pag Domingo ba. Kana inyong family day daw isakripisyo sa daw for just 1 year para na pila tong budget sa family day 1,000 kada Domingo. Butang sa nato sa offering. Amen. Nagakahilom na gid ba? Hilom na kayo. Nangahadlok na mapatay na kita ni. Mga igsoon, kana inyong load sa cellphone, naga-data man mo, 50 pesos per 3 days, 90 pesos, 100 pesos per week, o kana ihatag sana sa building fund. Mas stress lang mo na inyong kana inyong social media, mas stress lang mo, makasabaan lang mo. Kay matip mo post anang way manghinungdan nga post. Oh, and then, kanang wala ka intention maka-offend sa laing tao, na offend na hinunin mo tungod kay nag-post ka.
Alingay mo katapat, may paundangan ni mo na. Ihatag ni mo na, budget ni mo para. Ang importante ragid sa ato gid, ang messenger lamang gid ug ang kontak. Ang Facebook, puro sa gina selfishness. Kasagaran sa akong makita sa Facebook, ako. Manang gitawag bitaw siya, selfie. No? Alingay mo katapad. Undangan na nato ni Brad. Undangan na nato ni Brad. I like what King Solomon did. Kabalo mo, unsa akong gibiliban kang King Solomon? Lipay ko kang King Solomon. Nahuman ang templo sa ikawalo nga bulan nga mao ang bulan sa Bul. Niadtong ika-11 nga tuig sa paghari ni Solomon. Milungtad og 7 ka tuig ang pagpatukod sa 7 years, no? Grabe ka pagkanindot siguro aning balay sa Ginoo. 7 years. Ang templo o gisunod gayod ang mga detalye sa plano niini. Chapter 6 verse 38 ni. Next verse sa chapter 7 verse 1. Tanan nato unsa ang gisulti. Nagtukod usab si Solomon og iyang palasyo og milungtad og 13 ka tuig ang pagtukod niini. I like King Solomon. Although he has the ability, the capacity to build a palace, pero giuna gyud niya ang templo sa Ginoo. Aya siya nagtukod og palasyo. Lingay mong katapat, una gid dapat ang Ginoo lagi. Una gid ang Ginoo before siya nagtukod og palasyo. After 7 years pa, aya niya gisugdan ang iyang templo og 13 years. Aya na human. I don't know what these numbers mean to you and me. Kaya nga nung gibutang mo nga pila ka. But nakita na ako ba nga, 7 years, grabe, sana, padaghanan siguro tao ni King Solomon ba? Paspasan ta ni kay balay ni sa Ginoo. Pero sa iya, okay na bala gamay ng tao. Anyway, palasyo ko raman ni. Nakita ninyo ang priority? Have you seen the heart of King Solomon? Oh? Makita na to ba nga? Siguro, dito sa kanang budget sa templo, naa din ang budget. Pero sa palasyo ni Solomon, unan off siguro ang budget. Okay ra na, madili-dili kay ako man ang balay. Pero ang templo sa Ginoo, it should be, I don't know what does it mean to me and you. Pero I see it that way. Nga para kang King Solomon, importante ang templo sa Ginoo. Munang iyang giuna, pag-build ang templo sa Ginoo. Makita na ako din that Solomon knew. Don't you ever miss this one. Solomon understand that putting God first is the foundation of a lasting prosperity. Di nga mo katapat, putting God first is the foundation of a lasting prosperity. Siguro igsoon, prosperous ka karon. Pero kung di mo unahon ang Ginoo, one day it will be taken away from you. Dali na kayo na i-off sa Ginoo ang switch sa panalangin igsoon. Usara na ka kanang check up. Yan na rin kay kuan sakit nga stage 9 na dayon. Wala na. Usara na ka check up. Inana ka simple pag-off sa Ginoo sa blessing. We have to understand that putting God first is the lasting foundation of a lasting prosperity. Kung gusto kag kasiguruhan, unaha ang Ginoo. Amen. Sigurista man ko, unahon ginako ang Ginoo. Because, bahalag magbalatian ko, I can ask the Lord, Lord, heal me. Pwede ko mga sa Ginoo healing because unahon man ako ang Ginoo. Amen. This is the foundation of a lasting prosperity. Matiguang na lang ka, bisagwa na kay trabaho, kung kanunay una ang Ginoo, God will take good care of you. Palakpakan nato ang Ginoo. Lesson number 3. When God is not first, life is hard. Amen? Pagdili una ang Ginoo, lisod kaayo ang kinabuhi igsoon. It's in verse number 6.
Kamo nagtanom og daghan apan nagaani kamo og gamay. Nagkaon kamo apan dili kiniigo. Kamo miinom apan wala kini makapuno. Nagsulob kamo og sinina apan wala kamo mainitan. Nakakuha kamo og sweldo, igo lang gisulod sa inyong bulsa nga may buslot. Mura kang nagsulod og panudlanan nga dunay buslot. Buti pasabot, walay gipaignan ang tanan nimong pagpaningkamot. Walay pulos ang tanan nimong pagpangabudlay. Kakapoy, no? Matakag sayo, nag-overtime ka, pagdawat nimo sa imong sweldo, wala na paingnan imong sweldo, wala na umoy, gusto mo anang kinabuhi. And I am here to remind you, don't you see it? It's because of your wrong priority. I am here to sound the alarm. Make your priority right. Ang Dios igsoon dili bakakon. Ang Dios igsoon concern sa imo. Just make Him your priority. Can you say amen? Okay, so ingon siya diri, disobedience is costly. Lisod ang kinabuhi. Pag dili si Lord ang una. God is always first. Lisod, no? Naigipugas pero walay harvest. Naay trabaho pero kulang ang sweldo. Naay forever pero dili gapon malipayon. Unsa may kulang? Ginuna naman ko forever. Nakay ka nang gitawag ng mga kalingawan, pero dili gapong ka malipayon. Can't you see it? Wala ka ka-realize, it's because of your wrong priority. They will not give you satisfaction and happiness. It is God who can give you that one. No? Daghan tag kalingawan, pero lonely lang gihapon. Empty lang gihapon. Sitag post sa Facebook, pero di ka pong kamalipayon, di ba? What's lacking? It's wrong priority. Mga igsoon mo ning giingon ni King Solomon. Gibasahon natong tanan. Kusga, walay kapuslanan. Wala gayoy kapuslanan ang tanan. Unsay makuha sa iyang paghago dinhi sa kalibutan. Oh. Bible na nag-ingon ana ha. Unsa may makuha nimo sa imong paghago? Kwarta. After that one kwarta, kung kuhaon ka sa Ginoo, biyaan man na nimo. Amen. Walay pulos ang tanan. Tanan imong panaghago, useless, pointless, meaningless. Kung dili una ang Ginoo. Okay? Tingay mong katapad, put God first always. Let me sound the alarm, mga igsoon. Kay mo man ni ang mensahe sa ato sa Ginoo, let us start the year nga tama. Let us establish our worship before God. Nga pagsugod na ka ng mga tao sa gawas, pag wala kay bata, dili ka sulod, pag bakante ang sa sulod. Amen? Gawas na yung mga bata. Ang sa likod, para ginasa na yung mga bata. Bisa katong wala yung mga bata, kaya nasa likod. Amen? Magsimba makata sa Ginoo. Magsimba makata sa Ginoo. We should be inside the house of God. Ato nang kanang lead us kanang mamalanong taba kanang maninood na taba intentional ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Okay ha? Di ba sa trabaho maningkamot kita on time ta? Ngano sa simbahan okay ra malate ta? Sa trabaho ani mo malit kag katulo na nakay memo from your manager. Amen. Pero sa simbahan, okay ra lagi kayo malita. Why is that? Walay memo? Waka nagtanaw ng kalisod nimo, memo na sa Ginoo. God is reminding you, can't you see it? Sikag ingon, I'm not your priority. And God is reminding you, nganong galisod ka? Sobra pa na sa memo. Di ba?
Magsakita sa trabaho, maningkamot kita makaadto ta sa trabaho. Bisag gikalintura ka mo duty gid ka. Pero simbahan, na kundi tang nag-bleed ang tumoy sa imong kumagko, absent sa ko. Amen? Amen? Where is our heart in worshiping God? Di ba? Maningkamot yun ta. Kay nga naman, no? No, masuko, gibiyat ta nga, masuko ang atong manager sa ato. Pero sa simbahan, no, dali lagi kay tamo absent ba? Sa trabaho, himuon ginato ang atong pinaka the best para ma-impress ang atong manager. Tama po ba? Di ba? Di ba? Maningkamot yung ka nga pag nasisira. Pakita mo imong the best. Pero nga nung simbahan, wala nimo ginahimo imong the best. And let me remind you, God is a good boss. Walay makalupig sa Ginoo nga manager. Kaya walay buhaton nimo nga maayo para sa iya kalimtan sa Ginoo. Amen? Kung magpa-impress man ka dito, mas magpa-impress ka din. Kay generous ang ato ang bossing. Can you say amen? Palakpakan nato ang Ginoo. It's time ba kanang self-correction ba sa imong kaugalingon nga, why I am doing this one? Di mo ko inani sa unang, anong inani naman ko karon? I have to make this kanang adjustment. Dili naman ni mao. Amen. Praise the Lord. Di ngay mong katapad, make God your priority. Di ba? Okay, lesson number 4. There's always blessing in repentance and obedience. Okay, it is found in verse number 14. Miabot sila o gisugdan nila pagtrabaho ang balay sa Ginoo nga gamhanan nga ilang Dios. Salamat sa Ginoo kay naminaw ang mga katawhan sa badlong sa Ginoo. I see people nga seryoso sa pulong sa Ginoo. I like the book of Haggai. Tinuod, nakasala sila batok sa Ginoo. But when God rebuked them, they are willing to be rebuked. And they have repented and obeyed the Lord. I guess, mo ni ang major issue sa ato mga igsoon. We come to church every Sunday para ta matagaan og mensahe sa Ginoo. Amen? Kung unsang mensahe sa Ginoo, we must be willing enough to be corrected. After all, para sa atong kaayuhan ang pulong sa Ginoo. If you wanted to be blessed, Lord, sorry kay Ginoo. Murag mo gini ang ako ang kinabuhi for the past years. Dili ikaw una, Lord. But I will make it right this year. Ikaw, gyud ang akong unahon. Mga igsoon, lingay mong katapad, no excuses, no delays. O gitapos nila ang balay sa Ginoo, naday ang mga panday, naday ang mga mason, mga laborers, na nagputol og kahoy, jackhammer, backhoe, cranes, mga boom truck. Nangabot na yun. Praise the Lord. Okay, in verse 13. Unya si Haggai, ang mensahero sa Ginoo, mihatag niini nga mensahe sa Ginoo sa mga katawhan, ako mag-uban kaninyo. That's the blessing of the Lord. Amen. I believe that His presence is the greatest blessing. Dili lang ang iyang guidance, the guide Himself. Dili lang ang blessing, the blesser Himself. Muna ang pinakadako nga panalangin mahatag sa Ginoo sa tao, ang presensya sa Ginoo. Okay na, Lord. Muna yung si Moses. Lord, di gin mi mato sa promise lang kung di ka na mo kauban. Okay ra, di ko mag-uban ninyo. Pero siguraduhon ako nga mag-uban na ako mga angheles sa inyo ha. So ito bang ni Moses, no, Lord. If you are not going to go with us, no one will go to the promised land. Because Moses understand the importance of the presence of the Lord. I want His presence. Amen? I want His presence. This is the greatest blessing nga maangkon nato gikan sa Ginoo.